high school student na si Yuta Okutsu ay madalas na nakakaranas ng pangbubuli. Ngunit nung isang araw, ang mga nangbubuli sa kanya ay brutal na pinatay ng isang cursed spirit na kumakapit sa kanya. Nais ng mga nakatataas ng Jujutsu Society na ipapatay ang bata dahil ang kanyang sumpa ay isang mapanganib na espiritu. Gayunpaman, isang guro sa Tokyo Jujutsu Technical High na si Satoru Gojo ang nag-recruit kay Yuta upang sumali sa Jujutsu High Society, kaya nailigtas siya. Paliwanag ni Yuta na ang kanyang cursed spirit na si Rika ay ang kababatan ng kaibigan na pinangakuan niyang papakasalan paglaki nila. Ngunit namatay si Rika sa isang kakaibang aksidente at naging isang overprotective na espiritu na pumapatay sa sinumang nagbabanta kay Yuta. Nakilala ni Yuta ang mga kapwa niyang estudyante na sina Maki, Sinin, Togi Inumaki at Panda. Lahat sila ay may kanyang-kanyang mga kakayahan at abilidad. Sa kanyang unang misyon kasama si Maki, matagumpay ni Yutang napatawag si Rika sa unang pagkakataon upang iligtas sila mula sa isang cursed spirit. Lumipas ang 3 buwan sa kanyang pagsasanay sa paaralan at naging malapit siya kina Maki, Inumaki at Panda. Isang araw, sa isang misyon kasama si Inumaki, sila ay inatake ng isang mataas na antas na cursed spirit. Ang tao sa likod pala ng pag-atake na yun ay si Suguru Geto, na isang dating estudyante at matalik na kaibigan ni Gojo noon, na pinaalis sa paaralan matapos pumatay ng mahigit 100 inosenteng tao. Nagsimula si Geto ng isang kulto upang tulungan ang mga taong may problema para ma-absorb niya nito ang cursed spirit sa katawan nila gamit ang kanyang teknik. Sinubukan ni Geto na kumbinsihin si Yuta na sumama sa kanyang panig para magamit nila si Rika, ngunit tumanggi si Yuta nang insultuhin niya ang mga kaibigan nito. Nagdeklara ng digmaan si Geto. Naglabas siya ng 1,000 sumpa sa lungsod upang patayin ang mga taong inosente. Dahil naniniwala siyang ang mga taong gaya niya ang siyang dapat na mangingibabaw sa lahat. Ang tunay dahilan ni Geto para sa digmaan ay upang mailayo niya si Gojo kay Yuta, nang sa ganun ay mapatay niya ito at masipsip niya ang cursed spirit nito na si Rika. Napagtanto ito ni Gojo nang malaman ang background ni Yuta at pinabalik sina Inumaki at Panda sa paaralan upang protektahan siya at si Maki, na parehong hindi nakasama sa laban dahil sa mga baguhan pa ito. Nadaig silang lahat ni Geto at si Yuta lang ang naiwan. Galit na galit si Yuta na makitang sinasaktan ang kanyang mga kaibigan. Kaya pinangako ni Yuta ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo kay Rika kung ilalabas niya ang kanyang buong kapangyarihan upang talunin si Geto. Dahil dito, malubang na sugatan si Geto. Siya ay natagpuan ni Gojo na sugatan at nakasandal sa pader. Pagkatapos nito na pagnilayan ang kanilang nakaraang pagkakaibigan, pinatay ni Gojo ito. Kinumpirma ni Gojo na si Yuta ang di sinasadyang sumumpa kay Rika sa pamamagitan ng hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan nito. Sinira ni Yuta ang sumpa pagkatapos na ipangakong sarili kay Rika at dun ay natahimik na ang kanyang kaluluwa. Pareho sina Yuta at Gojo ay mga descendants ng isa sa pinakamalakas na sorcerer sa kasaysayan. Nagpatuloy si Yuta bilang isang sorcerer in training kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang post-credit scene, ang dating kaalyado ni Geto na si Miguel ay kumakain ng tanghalian kasama si Yuta sa Kenya at si Gojo ay sumama sa kanila. Catch me if I